Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang result ng Okta Research Survey, December 10 to 14 na survey. So bago lang ha. Wherein yung mga pumasok sa Magic 12, halos lahat mga tauhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay. I-advertise ko lang ang aking backup channel sa YouTube, The General's Viewpoint. Ang link ng aking bagong channel nasa description box ng video ito. Pakiclick lang. Dahil nararamdaman ko parang ako na ang isunod na igorgor o i-take down ng Malacanang. Nawala na po si Maharlika, Facebook page ni Maharlika, Sasasot at ni Banatbay. So, salamat at meron tayong alternate channel na pag-usap-usapan, balitaktakan in kaso na ma-take down ng itong channel natin. Okay, so ito na. December 10 to 14. By the way, katatapos lang lumabas yung Publicus na latest survey, November 29 to December 4. Ang nangunguna doon si PRRD kung magtatakbo siya. Okay, dito sa Okta survey, wala si Tatay Digong. I believe hindi nila isinama. Kasi sa Magic 12, wala siya. Once na isinama si Tatay Digong sa list o sigurado pasok sa Magic 12. Hindi yan nawawala. So ito ang mga pumasok sa Magic 12 without Tatay Digong ha. Tulfo ang number 1, 76%. Si Rapi Tulfo in action. Sino bang Tulfo ito? Si Kwan pala, hindi Rafi. Si Erwin Tulfo. Siya ang number 1. Pangalawa, Bongo at 53%. Pangatlo, Tito Soto, 48%. Senator Bato, 47%. Amy Marcos, 42%. Revilla, 35%. Tolentino, Francis Tolentino, 33%. Isko Moreno, 32%. Ping Lacson, 32%. Pia Cayetano, 30%. Manny Pacquiao, 28%. Jojo Binay, dating Vice President, 25%. Lito Lapid, 22%. Yan ang Magic 12. Yung 13 pababa is Gibo Chodoro, 19%. Gringo Honasan, 18%. Binhor Abalos, 18%. Willie Revillame, 18%. Vice President, former VP Lenny and Willie Ong, 17%. Okay, so tingnan natin ha. Sino ang mga aliado o sumusuporta kay Tatay Digong? Sino ang sumusuporta kay Kuting at Tambaluslos? Sa Magic 12, isa lang ang klaro na sumusuporta kay BBM at kay Tambaluslos. Ito lang si Tulfo. Tulfo, ano? Sumansuan. Isko Moreno, independent ito. Ping Lacson, independent. Binay, independent. So, tatlong independent, isang pro Tambaluslos BBM, ang 8 poros kay Tatay Digong. Go, Soto, Bato, Amy, Revilla, Tolentino, Pia Cayetano, Pacquiao, and Lapid. Poros ano yan? Mga aliado ni Tatay Digong. Ibig sabihin, maasim pa si Tatay Digong. Maasim pa. Kahit anong tatakbuhan niyang posisyon by 2025, sure winner yan. Dalawa man lang ang tatakbuhan niya. Congressman sa kanila. Pwede yun.
Kaya lang, maitsapwera si Paulo Duterte. Palagay ko, hindi pa siya mag-congressman. Pinaka-the best, senador. So, go, Tatay Digong, sigurado ka nang magsisenador. Kung kaya pa ng kanyang pangangatawan. Okay? And then, maaga pa naman sana itong pag-usapan ang eleksyon kasi mas marami ang problema sa bansa na dapat asikasuhin. Kaya lang, masyadong ang nagsimula lahat itong si Speaker Martin Romualdez. Sayang po yung unity. Ako gusto ko sana yung kagaya ba ng kampanyahan plus yung first 1 year, yung first 6 months ng PBBM admin, okay naman. Very, very good ang relationship ni PBBM at saka ni Inday Sara. Nagsimula na lang this year, mga first quarter, nung itong tambaluslos yung tinanggal niya na si Gloria Macapagal Arroyo as Senior Deputy Speaker. Kaya doon nagsimula ang pangalang tambaluslos hanggang ngayon na. Sayang. Ang kawawa dito kasi, itong masyado ng magulong politika, ang taong bayan, hindi na nagkakaisa. Divided ng divided na ang unity. Grabe na. Kami, mga vlogger na sumusuporta kay Tatay Digong, grabing depensa namin, suporta. May mga vlogger din kay BBM, ganun din. Ganyan nga. Kaya ang naipit ang taong bayan meron akong matandang subscriber, Ilocana, senior citizen na, nag-message sa akin kanina, "Sir, bakit nagbago ka na?" Sabi niya sa akin na bakit nananawagan na kayo ng people power o yung manifesto, yung hindi niya sabihin. Bakit ayaw nyo nang suportahan si Pangulong Marcos? Kawawa naman ang bansa kung gagawin nyo dyan, yung ganyan, sabi niya. Mabait itong matanda na ito. Sabi ko, may kanya-kanya tayong pananaw. Pananaw mo, okay pa rin si Presidente Marcos, ituloy mo yan. Respetuhin ko ang iyong pananaw kung nakikita mo na nasa mabuting kalagayan pa rin ang bansa, suportahan mo si Marcos Jr. Ako naman, ang pananaw ko, hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Kaya nag-withdraw na ako ng suporta sa kanya. Sana, irespeto mo rin ang aking pananaw. Di ba, gano'n? Merong isa, comment. Nabasa kong comment. Ako si retired Master Sergeant so-and-so. 35 years in the military service. Walang katuturan ang sinasabi mong retired general ka. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ako, kasama sa mga kaparehas kong retired, susuportahan namin si President Bongbong Marcos. Sabi niya sa comment So, binabatikos niya ako. Nako! Ang nag-reply, ang daming nag-reply, pinutakti ng batikos yung retired Master Sergeant. So, ganun ba? Divided na tayo ba? Kasi, kanya-kanya tayong pananaw talaga. Kaya ako, klaro na ayoko na kay Bongbong Marcos Jr. Tatayuan ko na yung pinirmahan kong manifesto na sinimulan ni Captain Dado Enrique. Tatayuan ko na yan. Naniniwala ako lahat ng sinasabi doon na ang administrasyong Marcos is taga-supil sa karapatan ng mamamayan. Tapos, grabe kaliwat kanan ang korupsyon. Hindi na maasahan yung ginagawa sa Kongreso na ayaw nilang i-open ang kanilang libro para makita ng taong bayan saan napupunta yung billions of taxpayers' money. Kaya tatayuan ko yan. And by the way, kanina, may
naghahanap sa aking cellphone number. Reporter ng TV5. Ang kinontak, yung aking sister-in-law, yung pinapakita ko na cell number. Ito, cell number ito ng sister-in-law ko. Siya yung nagpapadala ng dark chocolate. Kinontak ng TV5 reporter. Gusto daw nila akong ma-interview tungkol sa pag-withdraw ko ng support. Kaming mga retired generals, nag-withdraw ng support kay BBM. Interviewin daw ako ng TV5. Sabi ko, sige, ibigay mo ang number ko. So, anytime, hinintay ko ang tawag ng TV5, willing akong magpa-interview. Gusto rin nilang interviewin si Captain Dado. Kaming dalawa na. Para mas maganda yung ganon, interviewin kami. Para maipahayag namin yung aming opinion, pananaw. Ay bahala ang taong bayan kung maniwala sa amin. Kaming dalawa ni Captain Dado, paniwalaan ba kami o hindi? Okay lang. That's part of democracy. Kaya, salamat sa TV5 kung ituloy nila yung interview na yun. Napakaganda yung interview ng SMNI kay Captain Dado, kaya bigla siyang sumikat. Ang dami ng nanonood sa kanya ngayon. At least may kasamahan na ako. May katimbang na ako na sumasalungat sa hindi magandang ginagawa ng administrasyon ni Kuting Jr. Okay? So, ano pa? Yun lang po. See you next video.